Wala pong pangalan basis po natin yung number. Kung mapapansin niyo po, meron lang pong items na naka-highlight, hindi po lahat kailangan bilhin. I-discuss po natin kung para saan. So, ang kasama lang po sa ating binayaran, sana po binasa yung advertisement online. Ang included lang po sa regular rates ay surgery fee or doctor's fee, anesthesia, long-acting antibiotics which is good for 5 to 7 days injected, and 24 oras or isang araw lamang na pain reliever. Ma'am, naman po isang araw lang yung pain reliever? Sad to say po, longest version po ng injectable pain reliever is good for 24 hours na. So if gusto po natin i-extend yung pain reliever, it must be done orally. Pinaiinom na po. So, una po sa reseta, number 2, cephalexin. Ang cephalexin po ay isang uri ng antibiotics na nakakatulong magpatuyo ng sugat. So, yun po ang cephalexin. Bibilhin lang po si cephalexin sa 3 kadahilanan. Una po, nagnanana or medyo bumuka yung sugat, bibilhin agad si cephalexin, then aabisuhan nyo kami sa Facebook. Kailangan nyo po kaming abisuhan bago nyo po painumin at pagkatapos nyo mabili yung gamot kasi kailangan po namin kayong tulungan i-monitor kung naghihilom ba yung sugat. Ulitin ko po, cephalexin, bibilhin kung nagnanana or medyo bumuka yung tahi, bibilhin agad, sasabihan kami online. Ikatlong dahilan po na pwede nyo bilhin si cephalexin ay kung babae po ang inyong pusa. Kasi po, mas malalim nga po ang sugat nila. So kung gusto nyo mas mapabilis yung paghilom ng sugat, pwede po kayong magdagdag ng additional na antibiotics. Pero kagaya po ng nasabi ko, may nakaturok na po good for 5 to 7 days. So please po makinig po ng maigi dito. Baka po magkamali kayo ng painom ng gamot ha. Number 7 po, kung meron ng pusa ng pinakamahalaga or pinaka-recommended, ito po yung number 7. Tolfenamic acid para po sa kirot, pamamaga at lagnat. Pagpalagay na lang po natin kasi since 24 hours nga lang po yung nakaturok sa kanila, tayo po kaya yung maoperahan. Sapat po kaya yung isang araw lang na para sa sakit. Sa bunot ngipin nga po, usually 5 days yan pain reliever. So, problema po, di naman po sila makakapagsumbong and expected po na may pamamaga po sa kanilang incision site. So, kung meron man pong pinaka-recommended, yun po yung number 7. Number 8 po, yun po yung color red na spray na binili ninyo. Yun po ay ginagamit 2 hanggang 3 beses sa isang araw, panlinis at pampatuyo ng sugat. Kung nakabistida po yung pusa nyo, nabubuksan po ito. Velcro po yan para siyang tape. Tapos buksan nyo lang po ng bahagya hanggang ma-expose yung sugat, ibalik pagtatapos. Yung recovery suit po, wala pong tanggalan ng 2 hanggang 3 linggo. Yung recovery code po, pwedeng tanggalin kung nahihirapan kumain si fur baby. Number 10 po, na last, kadalasan po baka meron kayo sa bahay, yung Pyrosin. Antibiotics po na cream kung meron po kayo after ma-sprayan ng kulay pulang gamot or panlinis ng sugat, apply daily lang po ng Pyrosin. So, kung sakali po, pakikip po yung reseta, 2 linggo. Hanggang hindi pa po lumalagpas ng 2 linggo, dapat po meron kayo nito kasi in some cases po, 7 to 10 days ng recovery ng lalaki, merong minsan 11th day magme-message sa amin, ma'am, nagnanana yung sugat. So, ibig sabihin, kailangan niyo po ito i-keep ng 2 linggo. Owner po ni Hannah, Miss Jeneline, and si Chamsi, Miss Rose, lapit na po sa harapan. So ngayon po, tapos na po tayo sa discussion natin. Make sure po na maaalagaan ng sugat, malilinisan dahil po baka ma-infeksyon. As advice po kanina, hindi po kami lokal ng Batangas. Ang aming clinic po ay Quezon City pa. Pag bumuka po ang tahi dahil napabayaan or nangat-ngat, kayo po ay either pupunta sa private clinic, magbabayad ng around 8 to 10,000 para ipa-repair ang sugat, or kung gusto ng libre, walang babayaran, kayo po dapat ay willing bumiyahe ng Quezon City
para po i-repair namin ang tahi. Tandaan po, hindi po milagrosong bubukay ang mga tahi na yan. Either nangat-ngat po yan na infection or napabayaan. So, yung mga recovery suits po at recovery tool, religiously po gamitin at linisan po natin ang mga sugat. So, before po makabili ng gamot, sakali po mag-a-avail kayo ng gamot, dito po mabibili sa harapan, make sure po na hawak na ninyo yung reseta. Hindi po kami pwedeng magbenta ng gamot pag wala po kayong reseta. Ito po, so yung dalawa po. Yung isa po, gusto nang tumakbo. Ayan. Gusto na pong tumakbo, hindi lang makatayo dahil nanlalata po sa anesthesia. Pero gising na. Yung isa po, gising na, pero di pa ganun kalakas. Pero gising na po siya. Tignan niyo po yung gagawin ko. Parang medyo malapit na lang po. Tignan niyo po yung so, parehas po silang gising, magkaiba po yung level lang po ng body movement. Pero parehas po silang stable, parehas gising. Kung medyo mapapansin nyo lang din po, kadalasan, mas mataba na pusa or mas bata, mas mabilis po usually magising sa anesthesia. Gaya po nito, medyo bilugan na. So, sa fair parent po nito, ingat po, diet, kasi cute ang matabang pusa or aso, pero prone po sila sa heart attack. Side effect po ng hapon, nakakataba usual. So, mas tataba pa po itong batang po. So, ngayon po, kadalasan po ang unang tinatanong, kailan po kakain ng aking alaga? Tandaan po natin, ang fasting, ginagawa po yan bago ang operasyon, hindi po pagkatapos. So, ibig sabihin po, ngayong araw, pagka-uwi po sa bahay, pahinga muna. Si fur baby, pag medyo nakakatayo or nakakaupo na, nakapasok na ng pusa yung tila. Kung mapapansin niyo po, ayan, nakalawit po yung tila, di ba? Lahat po ng pasyente natin, nakalawit ang tila. So, isa po sa guide, pag pwede na pakainin, nakapak na ng pusa yung tila. Tila po kasi hanggang dito po yan. Pag pusa na po nilang naipasok or nagalaw yung tila nila, ibig sabihin may control na po sa lalamunan, kaya nang lumunod. So, hanggang nakalawit ang tila, bawal pang painumin or pakainin. So, pag-uwi po sa bahay, after po makapagpahinga, medyo nakakaupo, nakatayo na, nakapasok na ang tila, una po natin iaalok tubig. Tubig po muna. Para po pag nasuka, hindi po siya mahirapan. Mas ilabas. So, pag uminom po ng tubig, obserbahan ng 30 minutos. Pag hindi po nagsuka, doon lang natin pwedeng bigyan ng kaunting pagkain. Wala po tayong pinagbabawal. Lahat pwede. Kung may lechon kayo, sige, lechon. Pero mas maganda po sana kung something malambot. Treats po. Yun po yung pinaka-recommended ko kasi po ang treats high in calories. Ibig sabihin, pag na-burn po nila yung calories, energy ang katumbas nun. Kung may wet food, pero kung regular lang po na cat food or kanin ang ibinibigay, wala pong problema. Basta unti-unti, huwag isang bagsak dahil magsusuka po yan. Nahihirapan sila. Ikalawa po, bawal silang subuan or isiringe ng kahit ano. Kasi po, baka po isiringe nyo, hindi pa pala tuluyan kayang lumunok na bilaukan. So, dapat po kusang kakain or kusang iinom ng tubig. Pag sinabi po natin bawal isiringe, ibig sabihin, bawal muna pag-vitamins si fur baby. Bawal din po ang gamot. Lahat ng vitamins, gamot, or kahit anong isusubok, start tomorrow pa po. Pagka fully recovered na sa anesthesia. So, ang ating mga pasyente po ay inoperahan, bawal po silang maligo ng 2 linggo simula ngayong araw. Maximum na po yun, 2 weeks, walang ligo. So, after 2 weeks po, kung sakaling may makikita pa rin kayong sinulit, huwag nyo na pong indahin, baka basta nakalagpas na tayo ng 2 linggo. Pinakamabilis po na pagtunaw ng sinulit ay 2 weeks.
Pinakamatagal po, 2 buwan. Yes po, absorbable or pusang matutunaw ang sinuli. Wala na po kayong kailangan intindihin na ibabalik next month sa amin o dadalhin sa private clinic. Sayang lang po yung pera nyo. Pusa po yung matutunaw. So kung sakali po babae ang pusa or aso may pinapadedeng puting o tuta sa bahay, ipinagbabawal po munang magpadede ng 1 araw. Bukas na po. Ang anesthesia po kasi ay maaaring magtagal sa kanilang katawan ng 8 hanggang 12 oras. Kung sakali pong pag-uwi halimbawa nitong pusang to nagpadede, magugulat kayo yung mga puting nakabulagta na rin dahil napasahan na ng anesthesia. So bukas na po. So, bukod po doon, kung makikita nyo, may mga bracelet po, yung mga alaga natin, number po nila yan. Pwede nyo po ito tanggalin mamayang gabi. Pakiusap po, tanggalin, kasi in some cases po, nagpakapon ngayon, bumalik ng sumunod na buwan para magpabakuna. At pa rin yung tape ng ikitatana. Pakitanggal po yung tape. Tanggalin po natin. So, bukod po doon, nag-opera po tayo. Ang hiwa or ang surgery site po ng mga lalaki ay sa mismong bayag, dito po sa may puwitan, sa mga babae po sa tagiliran. Sugat po iyon, expected na may kaunting pagdurugo. Kung sakali po may kaunting pagdurugo, linisan lang po natin. Gamit po yung spray or kung ano mang panlinis ang meron kayo. So, bukod po doon, pakitandaan po, bawal din po yun na mag-cut litter. Yung buhangin po na tinataihan at iniihian ng ating mga alaga, ipinagbabawal po sana sa loob ng 1 araw, bukas na sana, or hanggat nahihilo pa si fur baby. For example po, 4 hours after yung umuwi, tuwid nang lumakad yung pusa nyo, hindi na gumigewang-gewang, wala ng chance ang matumba, pwede na po mag-cut litter. Pero para po safe, mas better po kung bukas na sila bigyan ng access sa cut litter. Ano po yung pwede nating gawin pansamantala? Kasi yung iba litter trained eh. Hindi yan magwiwiwi or pupu pag walang litter box. Litter box po na walang litter sand, walang buhangin, lagyan nyo po ng pee-pads. Pee-pads po para po pag nagwiwi ma-absorb agad sakaling sila, hindi sila mabasa. So, kasi po nauligo sila, di ba, ng 2 weeks. So, ngayon po, sa lalaki po, tinanggal po natin yung bayag. Sa babae, tinanggal natin ang ovaryo at matres. Sa lalaki po, mas mabilis ang kanilang recovery. Usually po, 7 to 10 days. May pamamaga po na ma-expect sa bayag. Sa mga babae naman po, ganun din. Pero mas matagal po sa babae. Kasi sa lalaki po, sa bayag lang tayo humiwa. Halos balat lang. Sa babae po, sa tagiliran, may balat, may laman, may muscle, may taba, yung organ sa loob. Mas maraming layers, mas matagal po ang recovery. Sa babae, maaari pong abutin ng 2 hanggang 3 linggo. Wait lang po, tatakbo na kasi talaga siya. So ngayon po, dagdag kaalaman lang po, saglit po ito kasi po kadalasan meron magme-message sa amin. Nagpakapon ngayon, bukas magme-message, ma'am yung pusa ko pinakapon ko kahapon, ba't malandi pa rin? Hindi po yun parang biogesic na tinake natin ngayon, mamaya tatala. Tandaan po natin yung mga attitude po na pag-ihi-ihi sa kung saan-saan ng mga lalaking pusa, yung piswit-piswit po, pag-iingay ng babaeng pusa, paglalayas, pakikipag-away, yan po ay mga ugali na triggered ng hormones. Yun po yun. So, yung bayag po, nagpo-produce yan ng hormones, yung ovary and uterus nagpo-produce din po. Tinanggal na natin ngayon. Pero yung hormones po, may matitira pa po yan sa katawan nila na magsisirculate ng ilang linggo hanggang ilang buwan. Unti-unti po, habang tumatagal, mapapansin nyo yung changes sa behavior nila. Nababawasan yung paglalayas, pag-iingay, or pagiging basagonero. Pag 2 to 3 months na po nakalipas after makapot, tapos may ugali pa rin po, basagulero pa rin yung pusa nyo, basagulero na po talaga yun. Attitude issue na po siya, hindi na po siya hormonal problem. Owner po ni Milo, Sir Edison, at saka po si Qmec, padala na po sa harapan. Sir Edison?
Doon na po sa harapan. So, pakitandaan po at yung mga kapon po nating babae, hindi na po yan makakabuntis, ay hindi na po yan magbubuntis kahit kailan. Pero pakitandaan po, mga lalaking pusa na nakapon ngayong araw, maaari pa po makabuntis ng ilang linggo. Kasi po, tinanggal po natin yung bayar na nagpo-produce ng similya, pero po sa daluyan, baka may natitira pa. So, aantayin pa yung makatay. Pero so far po, in 5 years po na ginagawa namin yun, wala pa naman po kaming reported case, pero maganda lang na alam natin. Kasi baka magulat kayo, yung babae niyong pusa nabuntis pa ni Blackie na kinapon ngayon.